Nandito kami ngayon sa JMS Motocross School sa Bulacan and we're gonna do some off-roading. Dito yung iba't ibang off-road bikes ng Honda. We have the CRF 150, mga 250cc bikes up to the 450. Masusubukan namin yan today. And medyo na-intimidate ako doon sa track kasi I've never done off-roading before. Pero tuturuan naman kami na maayos dito. I'm sure we're in good hands. I'm sure this is gonna be fun. Paano kayo nagsimula sa pagmumotor? Ikaw muna, Lerik. Nagsimula po kasi po, para pong napanood ko po ito sa Fiesta, para pong nagustuhan ko po. Tapos doon po, nung birthday ko po, doon po ako nagiftan ng motor. Tapos doon po ako nagsimula. Okay, ikaw naman, Jeremy. Simula po ako kasi pinaturo po ako ni Coach na kasi hilig ko po talaga mag-rider. Na 10 years old pa po ako. Okay. Kaya yun po, nakikita niya po ako, may alam po ako dyan sa motor. Okay. Ngayon, tanong ko naman, mabilis na tanong lang sa inyo. Bilang kayo yung mga bata, kayo yung mga magagaling na mag-ride. Ako, matanda na ako, pero di pa ako marunong mag-ganyan. Anong mabibigay mong tip sa akin? Maging kalmado lang. Kasi pag kinakabahan, parang mabubol ka kasi. Huwag mo lang iisipin na mabubol ka. Okay. Isip ko po, kasi nandito naman po yung papa ko, nakasuporta. Hindi ko po iniisip na kabado. Kasi kung kabado po, wala ka pong maano sa pagmumotor mo po. Ayun, what kind of lessons do you offer po dito sa school? Yeah, actually here in the school, we offer basic to advanced lessons. So basically from scratch, pwede kayong pumunta dito kung wala kayong knowledge, zero knowledge kayo with bikes, motocross or anything off-road. We offer that here. We have the basic lessons which starts from the cornering, the handling of the bike. So it basically starts from that, and then we also have the advanced classes, which are for the ones who are competing already in the motocross industry here in the Philippines. So we offer that as well. So we also have some other international riders that are friends with us as well, who comes over and ride with us sometimes. So that's what we offer here in the village. We have the complete gears from Fox Racing Philippines to lend the students, and the bikes from Honda. So from that, we cover everything else. So of course we have the waiver and everything. So from there they learn from the school. How long does it take, like the basic off-road course? Actually, we always base it with the students. So all our basic classes starts from the same lesson plan. So from there, we base it on how they progress. And yeah, actually we just let them know that to progress, and it depends on what their goal is. If they just want to ride, we can just let them ride here. We teach them and let them ride here all throughout on whenever they want. The others have their goals, which they want to compete. So that's just where we progress. So we let them know that this is how the timeline goes. That within a month you should be able to do this and that. In regards to the racetrack, like when you're in your cornering, you should be able to do this while cornering. You should be able to stand up while jumping. Any reminders po for me before I hit the track today? Yeah, wear your gears and enjoy. That's it. Enjoy, because that's the most important thing. If you're not enjoying what you do, then it's not worth it, right? That was fun. Grabe, saya nun. So far, nasubukan ko yung 125F sa 150L. 150L, yan yung road legal version ng dirt bike ng Honda. Hindi pa yan yung bagong dinagdag nila sa lineup nila. Pansin ko yung difference niya sa 150 and sa 125. Mas mataas siya, pero yung bigat hindi mo masyado pansin eh. Kasi yung nipis ng bike, so, makitid lang siya eh. Kaya kahit hindi ako katangkaran, abot ko naman yung sahig. Yung 150L, hindi ako masyado takot idaan doon sa mas malubak. Kasi since mas mataas siya, ay tinatayo ko na lang. Yung sa gilid na part ng track, sobrang taas ng bato doon. Pero hindi siya nakakatakot kasi 125F medyo mababa. Nakakangala yung pagliko.
Dapat kasi nakatilt yung bike, tapos yung kung turning left, kasi puro left turn lang kami. Turning left, kailangan mas mataas yung right elbow mo sa left elbow. So kailangan nakaganyan pwesto mo, tapos naka-front yung paa mo. Tapos isa pang masasabi ko, masakit sa kamay yung clutch. Kasi kailangan kasi nakaalalay ka lagi sa clutch. Kasi throttle control eh. When you're turning, kailangan control mo yung throttle. Nagawa ko na to before sa scooter. Ibang-iba yung concept ng throttle control kapag manual na yung dinadrive. Just finished with the 300L. Difference niya dun sa 125 saka sa 150. Una, syempre mas mataas siya. Mas malaki yung gulong niya. Iba yung power niya. Ramdam yung difference ng displacement, doble eh. More power through the corners. Pero parang pansin ko hindi ko alam kung hindi lang talaga ako marunong. Pero mas nagsaslide ako doon kaysa doon sa ibang motor. Hindi ko alam if tamang technique ba kasi. Mas nagagawa ko ng tama eh kasi parang sa ibang big bike lang, pag lumalaki, parang, tas alam mo kung paano i-handle yung bike. Iba yung confidence eh. Mas confident ako hawakan actually 300L kaysa doon sa 125F. Hindi ko alam bakit. Kasi siguro ngayon, mas mabigat, mas feel mo yung mas balance yung distribution ng weight. Nagkwentuhan kami. Parang lahat na nang natatanong niya about motocross, nasagot ko. Pati yung mga riders na nakalimutan niya na ako pa nakaalala. So from there, okay, bigla sa nagbago isip, parang gano'n. I don't know kung talagang yun ang intention niya na parang mapupunta yung mag-support kami dito sa school na to. Ano ba, alam na ito, parang gano'n siguro. Lahat ng about motocross, alam ko, since noon pa. So, parang gano'n. I reconsider, yun ang magkasabi yun. How I reconsider. So bali 2022 yung school pa lang po ano? Yes. Noong 2020, ngayong 2023 yung buong team na. Yes, pati yung team na. Ano pong hopes nyo for the next season for the team? So for the team, siyempre with the new bikes, siguro naman we finish sa top 3 ngayon sa pro class, si Buboy Antonio. And he won the round 1. And then round 2, nagka-diferensya yung motor. Hindi naman namin ano yon. So ayaw namin gawing reason yon. And round 3, medyo na DNF siya na natumba hindi na natapos yung ano. Yun ang ano eh. Kasi nung before round 3, leading pa rin siya sa points. Sayang lang talaga na DNF siya. Siguro kung hindi siya na DNF, he finished third pa rin sa overall, pero dikit-dikit lang. Sir, kausap ko po kanina yung daughter nyo. Kadento niya po sa amin kung anong ino-offer nyo na services dito sa school. Ngayon, since na-cover na po natin yun, ang tanong ko na lang po, ano pong masasabi nyo para sa mga gusto mag-enroll dito, sa mga gusto matuto mag-off-road? Kagaya ko, gusto ko din po matuto na. So, sa lahat ng gusto matuto, first of all, kahit hindi pa kayo marunong magmotor, pwede rin dito. And yun, tuturo ko sa inyo lahat ang proper riding ng sa off-road and motocross. Kung gusto niyo na talagang tutuloy-tuloy nyo, meron din na tayong advance, kasama na yung jumps. Sir, sabi kanina nila, 1986, nagpo-Honda na kayo. May favorite na model po ba kayo? Kahit na gano'n nakatagal? I guess 97 na CR125. Okay po. Medyo... Kasi yung bike na yun, gustong-gusto ko yung engine and also maganda siya, maganda. During that year, for me, yun ang best bike for me. And also the 2007 CRF 250. Okay po. Kasi using that bike, kalaban ko mga model 2010. Yun lang ang gamit kong bike, pero natatalo ko sila. Winning pro class, parang big deal talaga yon. Very big deal. Nasa rider din po kasi yung skill. Well, hindi naman siguro. Maganda talaga yung bike, maganda eh. Sa model na yun, 2007. Ilang taon po kayo nag-compete ulit na professionally? Nag-expert ako 1983.
83. That year also, I won the Rider of the Year. So, 1983 and yun, nag-stop ako na 1998 and then di ko kayang mawala eh. So, I went back 2000. Okay. So, Sir Jovi has been doing this for so long, ilang dekada na. So, he knows what he's talking about. Thank you so much, sir, for having us. Thank you po for the quick interview din. Thank you for coming on. Thank you, sir. So, ito yung CRF 450R. Ito yung pang-apat na bike na ita-test ride sana namin ngayon. Pero, ewan ko, hindi ko na muna susubukan. Tingnan muna natin what this bike is about. This is powered by a 450cc liquid-cooled single-cylinder engine. Tapos, 5-speed manual yung transmission niya. Kung tutuusin, parang ang laki ng motor, pero hindi siya gaano kabigat. 111 kilograms lang to. Ang talagang setback niya lang, siguro, sa karamihan ng mga riders, ay yung seat height. This is 965mm high. 336mm naman yung ground clearance. Siguro naman, pag umupo ka dito, bababa to kasi malambot din naman yung tire pressure nan kasi nga off-road tires yan. Pero, tingnan natin. Ito yung bagong-bago. This is just one of one, I think. Yes, ito yung one of one 450R unit sa ngayon sa Pilipinas. Ito yung pinapalipad kanina ni Sir Jovi. Maliit na bagay. One of one lang naman siya. Next year, this is gonna be available in the market. Pero, ito, oriented talaga to for off-road riding, for motocross, for trail riding. And it's gonna be interesting kung kamusta siya once it hits the market. I'm sure marami mag-e-enjoy dito. Mukha naman nga siyang masaya gamitin. Ngayon, ewan ko, subukan ba natin upuan? Tataas ko lang pa ako. Taas! Sobrang taas niya. Yan, kita nyo naman, sobrang taas ng upuan. Hindi ko na siya susubukan tayuan. Kasi, okay na sana kung hindi to off-road riding. Pero, mahirap na, baka mabangasan pa natin. Iisa lang to. Kaya, next time na lang siguro, pag nakapag-lessons na tayo, kapag nakapag-aral na tayo, mas nakapag-aral na tayo kung paano ba talaga mag-ride off-road.